Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pa ring amnestia at peace talks na binigay po ng Pangulong Bongbong Marcos. No, yung amnesty is through Proclamation 403, 404, 405, and 406. Pero yung 403 and 404, there are so many exclusions to those amnesty. Kasi yung 403, correct me if I'm wrong, are for those mga Alex Bong Cayao Brigade, yung other group ng mga rebuilding grupo. Then there are also exclusions to that one na hindi kasali sa amnesty. Ngayon, sa Proclamation 404 is also for the terrorist group CPP, MPA, NDF. Marami rin din pong exclusion ng mga crimes doon sa proclamation na yan na hindi kasali sa amnesty. Now, susundan lang po natin ito no, yung sa peace talks kasi ang inyong VP Sara Tamilmil Duterte ayaw niya po ng ganyang klaseng pangkapayapaan. Kasi sa tingin niya po, sa akin lang pong opinion, base sa napanood kong kanyang video message about this, that she is not in favor of this amnesty and peace talks na gagawin ng Marcos administration. Now, ito pong isang magaling na komentarista, influencer, blogger at attorney din po to, si Attorney Trixie Angeles, meron pong nabanggit sa kanyang parang interview yata yan or vlogging niya o whatever, no? So, mapaparinig po natin ito sa inyo. Salamat po sa isang vlogger na nagpalabas nito. Nirecord na lang po natin yung audio. Sana maintindihan ninyo. Pero, dito may pinatatamaan na naman po sila. Na sino po ba ang makikinabang dito sa peace talks or amnesty na ito, no? Ito po yung pilit nilang tinitibag, no? Na kung saan wala namang sinasabi sa kanila. Hindi naman sila pinapatulan sa kanilang mga naratiba or destabilization plot or disinformation campaign laban sa taong ito. Pero bago po natin ipagpatuloy, flex po natin yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at tayo magpapasalamat sa ating mga channel members, followers, subscribers, nagla-like at nag-share ng ating mga videos. May God bless you all. So ito po, pakinggan nyo po yung opinion ni Attorney Trixie Cruz Angeles. Weak na po ang CPP-MPA. It's up to the President kung gusto niya at bigyan niya ng time ng terrorists to ligo. Yun na nga. Of course, we also have to understand. Baka iniisip ng Pangulo, ginagamit sila eh. Ito yung mga nasa Kongreso, nagbe-benefit si Speaker sa kanilang cooperation. So baka iniisip ng Presidente, well, they've been cooperating with us, bigay naman natin, magbigay naman tayo ng something sa kanila. That's how politics works, diba? You scratch my back, I scratch yours. And there's nothing wrong with that. Except that tayo, nababagabag tayo at nag-worry tayo para sa mga sundalo natin kasi baka mabigyan natin pa ng pagkakataon na lumakas muli yung pwersa ng kabila. As we said, experience already tells us that they're not going to be in good faith. Huwag kakalimutan like, share, follow, subscribe sa YouTube. Sabi ni Ms. Lizzie, I'm wondering if PBBM asked VP on her thoughts sa amnesty and peace talks considering she's the vice co-chair ng NTF-ELCA. Well, alam mo, it is the prerogative of the President. Siya talaga ang may power na mag-grant ng amnestia at discretion niya kung kanino at kailan ito ibibigay. That being said, maybe he was advised by other people. Para sa akin if you're closely observing, yung last time that the President and the Vice President were together in a room when she welcomed him back from a foreign trip, it didn't seem to be as warm as before. So there might be some strains in their communication. So to be fair to the Vice President, she doesn't say anything against the President. She disagrees with his policy, but she's very careful na hindi siya critical. Ang sinasabi lang niya dito, experience has already taught us that this doesn't work. Mr. President, this is a deal with the devil and might bring damage, not just to this administration, but to the people whom we are sworn to protect. So yan po, no, yung nabanggit ni Attorney
Trixie Cruz Angeles. Malamang opinion niya lang po yan, no? Without the proper verification of information, wala naman siyang ipinakitang datos o yung ebidensya na ganito po ngayon. So, uulitin lang natin, hindi po ito verbatim na, kumbaga, ang nagbi-benefit dyan ng malaki ay si Speaker Martin Romualdez. Sabi niya, that's how politics works. You scratch my back, I'll scratch yours. Bakit? Kasi nga po, kung iisipin ninyo, yung pinagmumulan ng disinformation, yung pinagmumulan ng destructive campaign against the good speaker, my ninong, another ninong, Martin Romualdez, ay yung hindi niya pagpabor sa pagbibigay ng CIF sa inyong VP Sara Tamilmil Duterte. Tapos nakipag-usap pa siya sa mga grupo ng Makabayan Black. There, they assume, no, na nakikipag-collusion, no, nakikipagkampihan si Martin Romualdez sa mga makakaliwang grupo. Di po ba? At syempre, umuoo ang mga Makabayan Black na alam nyo naman, mga leftists. So therefore, pagbibigyan sila ni Martin. Si Martin malapit sa aking ninong na PBBM, siguro kinausap niya si ninong PBBM, umayo naman. Kasi sabi, I'll scratch your back, I'll scratch yours. That's the way politics is. So dalawa to ang binibira nila. Dahil makikinabang pareho. Gaganda ang imahe ni Ninong PBBM, hindi guguluhin ang kanyang gobyerno, at the same time, babango si Martin sa mga makakaliwang grupo. Another bonus points, another votes. Yung po yung kanilang binibigay na information sa atin. However, that is not verified with facts. Nasaan yung intelligence report ninyo that my ninongs, PBBM, and Martin is conniving sa mga Reds, sa mga makakaliwang grupo. Di po ba? Nakita nyo lang na nakipag-usap siya sa Makabayan Black, okay na. Kakampi na niya. Di po ba? Pumabor lang sa peace talks at amnestia, okay na. Sinabi nyo rin ba yan yung ganyang bagay kay Pangulong Duterte dati nung nagbigay siya ng amnestia? Hindi na po natin ipapakita sa inyo yung mga article na yon. Alam nyo na na-i-vlog na rin natin yan. There are so many articles about that. Even international media picked that up. Meron ba kayong violent reaction or dissenting opinion na nilabas about the amnesty na ibinigay ng Pangulo, which has the same context with the proclamation that President Marcos na nilabas? Na-i-vlog natin yan. Parehong-pareho po ang context eh. May mga exclusion. Bakit wala kayong sinabing ganyan nung time niya ni Pangulong Duterte? Bakit kayo ngayon, puro kayo sinasabi nyo na nakipag-kukunay, no, o ano ba tawag dyan, yung nakikipag-ayos, kakampi na ni Ninong Martin ng mga Reds, makakaliwang grupo, yung mga Makabayan Black. So, ibig ba sabihin, nung time nung mga speakers ninyo, si Cayetano at Velasco sa Kongreso, nung time ni Duterte, nakipag-connive din sila sa Reds. Kasi nandyan na yung Makabayan Black na yan eh. Nandyan na si Castro, nandyan na yung Gabriela, si Brosas. O di ba? Ba't hindi nyo sinabi yan? Bakit ngayon nyo lang sinasabi? Dahil sinasabi nyo, iniisip nyo, si Ninong Martin ay tatakbong presidente comes 2028. Nasaan ang ebidensya? Di ba? Kung ang ebidensyang ibibigay nyo sa amin, bakit siya gumagawa ng mga tingog centers, care centers? Diyan po sa aming bayan ng Zambales, sinaturate nila yan. Di ba ganyan din ang ginagawa ni Bongo? Yung kanilang malasakit center? Is it wrong? Is it political in nature? Kung both, o so what? Ang tanong, nag-declare na ba ng candidacy for 2028? At bakit kayo triggered? Bakit kayo triggered?
Akala ko ba malakas ang hatak ni VP Sara Duterte na siya ang susunod na presidente comes 2028? O bakit kayo natatakot? Kahit na sino pang kalabanin ni Sara Duterte comes 2028, if sinasabi niyong napakalakas niya, siya ang next president, bakit kayo natatakot sa mga tatakbong presidente sa 2028 na makalalaban niya? Tama, mali. So, ibig sabihin, threaten kayo. No? Parang hindi kayo sure na mananalo siya sa 2028. May agam-agam kayo. Hindi sure ball, hindi 1,001% ang pagiging presidente niya na mananalo siya sa 2028. Di ba? Kahit nga sino pa yan. Oh, si Martin. Sino pang magbabalak? Ha? Si Amy. Sino pa? Halimbawa lang, just in case. Ha? Sa opposition, si Hontiveros o si Leila de Lima. Kung sakaling hindi si Martin ang napipisil ninyo makakalaban niya, halimbawa lang si Hontiveros or de Lima, gagawan nyo rin ba ng ganitong ginagawa nyo kay Ninong Martin? Malamang hindi. Kasi alam nyo, malakas ang hatak ni Martin. Kaya kinokonekta nyo na lang kung sino-sino. No? Ang tanong, binabalikan ba kayo ni Speaker, ni Ninong? Hindi. Tulad lang ng Marcos attitude. Just do our job. Bayaan mo yan. Ano lang yan, ingay-ingay lang yan. Gumagawa lang ng kwento yan. Pero taong bayan po ang boboto eh. Kayo sinisimulan nyo na eh. Di po ba? Sino ba nag-uudyok sa inyo? Si Amy Marcos? Kasi sabi po ni Amy Marcos sa kanyang interview eh. Ang layo-layo pa. Di ba ganon? Tapos sabi, para daw ganito, dapat simulan na ng maaga. O di ba siya ang may idea niyan? Narinig daw niya sa mga international political expert. Dapat kung meron kang balak tumakbo sa higher position, maaga pa lang, simulan mo na. O di ba? Sa kanya galing yan. Palagay nyo, nagsisimula na si Martin? So what? Eh kayo rin naman nagsisimula na eh. Nagsisimula na kayo ng disinformation campaign against my ninongs, si Martin Romualdez at si PBBM. Bakit? Balak nyo siyang i-overthrow eh. May nakita po akong post sa Twitter mga kababayan. Ha? Ang sabi, siya ba ang balak nyong maging presidente sa 2024? If there is a typo, okay, pero hindi po eh. The year 2024, so we only have what? How many days left for my ninong PBBM to stay in Malacanang? Sinimulan ni Sara Duterte. Di ba? Pagkontra sa ICC, ito pagkontra sa Amnesty and Peace Talks. Kung sa tingin ninyo, okay lang yung kanyang sinabing opinion sa video message niya, namnamin ninyo. Suriin ninyo. Maigi. Kasi binigyan tayo ng idea ni Attorney Trixie Cruz Angeles, even though she is defending the VP Sara Tamilmil Duterte. Ang audience ni Sara Tamilmil Duterte sa speech na yon ay mga sundalo. That's why there is a Twitter trend that si Sara Duterte ang magiging presidente sa 2024. So, nung PBBM, habang ikaw ay nasa COVID-19, pinagplaplanuhan ka na. Remember, Sara Tamilmil Duterte has a history na ganyan. Di po ba? Remember, the former House Speaker Pantaleon Alvarez, pinagplanuhan nila, tinanggal nila. That's how vicious, no? Si Sara Tamilmil Duterte. Akala nyo hindi makabasag pinggan, no? Tingnan nyo yung sinapak niyang sheriff sa bayan nila. Vengeance. Sanggano style. Pero mellow. O, kita nyo? She is hiding in the persona na
patwitam siya. Wala siyang alam, inosente siya. Pero beware, she might be the daughter of the devil. Bakit? Kasi sabi ng mga dilaw, devil daw si Duterte. Sino siya ngayon? Sabi niya, kasunduan daw sa Diablo yung peace talks. Sino siya? Di ba mga kababayan, isipin nyo. Kaya itong sinasabi na opinion ni Attorney Trixie Angeles dyan sa peace talks na yan, ang malaking makikinabang ay si Ninong Martin Romualdez. Kasi you scratch my back, I scratch yours. At habang naman daw, itong peace talks na to, parang pinapayagan ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-regroup ang mga rebelding grupo. Really? Yung ba yung intention? Yun. Nasaan yung supporting niyan? Evidences na ganun nga ang intensyon ng Pangulo? Nahahayaan niya pang magpalakas itong rebelding grupong ito? Gustong-gusto niya nga yan masawata na? Mahina na sila sabi ng AFP. Ano pa yung sabi ng Pangulo dati na continue? I-continue yung opensa tapos sasabihin niya lang, okay, gawa tayong peace talk para lumakas sila. How vicious naman siya, how devilish naman siya, kung ganon. Ganon ang gusto nyong i-portrait kung napakinggan nyo yung kanina. No? Na he's letting them to regroup. Tama po ba mga kababayan? Ulitin lang natin Pakinggan natin ulit para hindi tayo magkamali, no? Weak na po ang CPP-MPA. It's up to the President kung gusto niya at bigyan niya ng time ng terrorists to ligo. Yun na nga. Sabi niya, weak na yung CPP-MPA, yung terrorist group. Pero, nasa sa Presidente yan if he let them to regroup. Tama, mali mga kababayan. Correct me if I'm wrong, Weak na po ang CPP-MPA. It's up to the President kung gusto niya at bigyan niya ng time ng terrorists to ligo. Yun na nga. Mapagbigyan niya ng time? Di po ba? That is very malicious naman. Di ba? Understand? Baka iniisip ng Pangulo, ginagamit sila Ito yung mga nasa Kongreso, nagbe-benefit si Speaker sa kanilang cooperation. Yung mga congressman, nagbe-benefit sila sa Congress, lalong-lalo na si Speaker, another accusations. Even though it's an opinion. Pero nasaan po yung ebidensya, attorney? Diba? Huwag nyo namang sabihin sa amin na nakipag-usap lang siya sa Makabayan Black, okay na yon. A picture paints 1,000 words ba? Pero where is the evidence? May nagsabi ba sa makakaliwang grupo? Oo. Nasa panig na namin ang Speaker of the House. Sinabi ba nila Brosas yan? No? Ako po, ayaw ko rin po dyan. Gusto ko nang magapi yung mga yan. Pero give us a solid evidence na talagang nakipag-connivance si PBBM, si Martin, dito sa mga teroristang grupo na ito na niloloko lang nila ang taong bayan. Nasaan po? Very malicious po sa aking paningin po yan. Di po ba? So ito, talagang yung tong mga minions, mga kulto ni Duterte, mga Dutertenatics, talagang they want to grab the power from my ninong PBBM. Ulitin ko lang po sa Twitter account, makikita nyo yung mga minions dyan ni Duterte. Na? Talagang gusto po nilang iupo na si Sara Tamilmil Duterte. Yun po ang gusto nila No? Kaya nga comes 2024, maghanda po kayo mga kababayan. Magmasid po kayo. No? Kasi sinisimulan na nila, ayan ang goal nila. Hindi nila mapatalsik through COMELEC, yung mga dayaan daw sa election o whatever, smuggler si Ninang Lisa, ganto-ganto, hindi. It's the Vice President. Tandaan ninyo. Nakatago yan. Kaya yung mga tweetams niya dyan na innocent like, don't believe that because that's how the devil works. Di po ba? Tandaan nyo, yung sinabi niya, she is hinahalo niya yung inuudyukan niya ang mga militar. Dahil nga sinasabi niya, mawawala ang katarungan, hindi makakakamit ng katarungan
ang mga pinatay ng mga teroristang grupong CPP, MPA, NDF. At nakikinabang si Speaker Martin Romualdez at si Pangulong Bongbong Marcos dito sa mga makakaliwang grupo. At biruin nyo ha, na parang pinagbibigyan daw ng time ni Pangulong Bongbong na makaregroup ang mga MPA. Ganun ba kagago? Ganun kasalaula? Ganun kademonyo ang ating Pangulo sa palagay ninyo? Antindi po talaga ng destabilization at disinformation campaign para sa ating Pangulo at sa Speaker of the House. Lalong-lalo na kay Speaker. Kasi nakikita nila na siya ang fierce competitor ng kanilang sinasabing sure na sure ball na Pangulo sa 2028. Hindi na nga nila paaabutin ng 2028 eh. Next year na daw, si Sara na ang Pangulo. Ano? Kudita? Or may balak kayo sa aming Pangulong Marcos? Di po ba? Kaya yung mga supporters, loyalists ni Pangulong Bongbong Marcos, magmatsyag po kayo. Be always on your guard, on alert. Sana ganun din po ang National Security Council. Ang tanong, bakit nyo pilit na pinapabagsak ang Administrasyong Marcos? Anong nagawang mali sa inyo? Dahil sa amnestiya at peace talks? Ganyan din ba kayo? Kademonyo? Nung ang inyong puon ay nagbigay ng amnestiya sa mga rebelding grupo? Yung peace talks, hindi nga lang umuo kasi wala nanggago po sila. Pero yon parang usapan lang yon. Ngayon, may ginagawa pong implementing rules and regulations. Ayan ang hindi ipinapaliwanag sa inyo. Meron talagang dapat sundin na patakaran ng mga polisiya para hindi lang yung parang nagkapi-kapi lang tayo, nagtawanan lang tayo, besi-besi lang. Hindi po. Kasi diyan mo malalaman kung talagang tatalima o susunod itong mga makakaliwang grupo na to. Saka hindi po lahat ng makakaliwang grupo ay umaayon dito sa mga NDF. Kasi may mga factions po yan. No? Itong MPA, hindi lang naman isang grupo. Nag-ugat parang puno po yan. Nagsanga-sanga kasi may mga dissenting opinion din sila. Yun nga lang, dapat makausap sila ng kanilang legal front, yung NDF. Kaya ako okay ako dito. As long as na hindi tayo pwede ulit na madaya. Kasi sabi nila, pull me once, shame on you. Pull me twice, shame on me. O wag mo nang paabutin sa shame on me. Kaya nga may IRR eh. Di po ba? Tama, mali. Kaya mga kababayan, sabi ko lang sa inyo na, ang laki po, no? Ito talaga tumitindi, lumalaki ang disinformation campaign laban sa ating Pangulong PBBM, si Ninong, at si Ninong Martin Romualdez. Talagang papabagsakin nila kasi threat po sa kanila si Ninong Martin eh. No? Isipin nyo kung talagang malakas, sure na maging presidente sa 2028 si Sara. Bakit sila threaten kay Martin? Simula pa lang, disinformation campaign na. At bakit sila nagmamadaling iupo na si Sara sa 2024 para lalong mahaba? Ang kanyang termino, parang Gloria lang. 10 taon? Tama, mali. Ayan na po. Kaya nga po, idagdag natin dito mga kababayan. Pinamimili si Sara. Oposisyon o pro-government ka? Mamili ka na. Kasi because of your dissenting opinion na ipinalabas publicly, kita nyo kung paano siya manggago, di ba? Paano siya parang back channeling. Ang tibay, no? Grabe kasi may suporta siya eh. Sino? Yung ate nyo ng bayan, si Amy Marcos. Di ba? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.